Isang magandang babae ang nakitang walang buhay sa sarili nitong kama. May kinalaman kaya ang doktor na ito na mas matanda sa kanya o ang kanyang kaibigan na lubos na pinagkakatiwalaan? Tara, alamin natin ang kwento ni Amber Rose Rush. Si Amber Rose Rush ay pinanganak noong October 29, 2001. Ito ay sa Christchurch, New Zealand. Naghiwalay ang mga magulang niyang sina Shane at Lisa Ann nang bata pa siya. Lumaki siya sa Dunedin sa suburb ng Costigan. Kasama ang nanay niyang si Lisa Ann, stepfather niyang si Brendan McNee at ang mga kuya at ate niyang sina Chantel at Jaden. Sa kanyang kabataan, nahilig si Amber Rose sa arts at madalas niyang ginuguhit ang magagandang tanawin, partikular na sa mga beach ng New Zealand. Kilala siya ng pamilya niya bilang maalaga at may lakas ng loob. Matindi ang pagiging independent niya at palaging pinaglalaban ang kanyang pinaniniwalaan. Kahit na gusto niyang maging pulis, napilitan siyang umalis sa school noong 2017 dahil sa patuloy na pang-aaway sa kanya online. Pero hindi niya pinayagan na matupok siya ng karanasang iyon. At sa huli ay nakipag-ayos siya sa kanyang mga dating kaaway. Determinado siyang makabawi kaya nagsimula siyang magtrabaho ng full-time sa isang supermarket sa sentral ng Dunedin noong parehong taon. Sa kalagitnaan ng 2017, nakipagkaibigan si Amber Rose kay Venant Scanta, isang 30 years old na doktor na nagtatrabaho sa Dunedin Hospital sa New Zealand. Galing siya sa Malaysia at nag-aral ng medisina sa University of Auckland. Nagsimula siya ng medical career sa Southland Hospital sa Invercargill noong kalagitnaan ng 2016 bago lumipat sa Dunedin Public Hospital. Kilala siya sa pakikisalamuha sa mga mas bata sa kanya. Marami sa kanila ang humahanga sa kanya dahil sa angkin nitong kaputihan. Nagkakilala sila ni Amber Rose sa pamamagitan ng mga mutual friends at nagpalipas sila ng maraming oras kasama ang isa't isa kahit pa malaki ang agwat ng kanilang edad. Madalas nakasama ito sa mga party ng grupo ni Amber Rose dahil sa madali silang makakakuha ng gamot at inumin mula sa kanya. Minsan naisip pa ni Amber Rose na lumipat sa bahay niya para magtrabaho. Naghahangad ito ng mataas na kita sa pamamagitan ng mga simpleng gawain sa bahay tulad ng paglilinis at pagluluto. Nang malaman ni Chantel ang plano ng kapatid na si Amber Rose, nagbigay siya ng mga paalala. Ipinungto niya kung gaano kakaiba para kay Amber Rose ang magkaroon ng sobrang lapit na relasyon sa isang lalaki na mas matanda sa kanya. Tumugon si Amber Rose sa pamamagitan ng pagsasabi na si Scanta ay parang ama lamang sa kanya at pati na rin sa kanya mga kaibigan. Gayunpaman, hindi kumbinsido si Chantel at mariing pinayuhan si Amber Rose na huwag ituloy ang plano. Sabi pa niya na dapat mag-research si Amber Rose tungkol sa salitang grooming, na pinahiwating na ang ugali ng doktor ay isang halimbawa ng isang pagmamanipula. Bagaman hindi natuloy si Amber Rose sa pagtatrabaho para kay Scanta, patuloy siyang nakikipag-hangout sa kanya kahit pa sa kabila ng mga babala ng kanyang kapatid. Sinimula ni Amber Rose ang 2018 ng may pag-asa at buong tapang nitong ipinahayag sa social media na ito na daw ang taon niya. Sa kanyang inaasahan, maganda ang pagsisimula ng taon nang makuha niya ang kanyang unang sasakyan. Ito ay isang Honda Prelude noong January 2018. Ngunit hindi nagtagal at nagbago ang takbo ng kanyang buhay. Noong January 2018 din, binunyag ni Amber Rose sa isang kaibigan na naniniwala siyang may ginawa sa kanya si Scanta. Ito'y pagkatapos ng isang gabi ng pag-iinom sa bahay nito. Pinaliwanag ni Amber Rose na maaring may dinagdag sa kanyang inumin dahil nakatulog siya sa sofa ni Scanta. At nang magising siya, nagulat siya na may mga natanggal na damit sa kanya at ang mga kamay ni Scanta ay nakadikit sa kanya. Pinahayag din ni Amber Rose na inalok siya ni Scanta ng pera para may mangyari sa kanila. At nang tumanggi ito, inangat pa ng doktor ang presyo. Ito'y umabot ng $20,000.
Dahil dito sinampal siya ni Amber Rose at umalis. Sinabi niya sa kaibigan na hindi na siya nakikipag-usap kay Skanta. Ngunit nagkita sila ulit noong February 2, 2018. Nang araw na iyon, napansin ni Skanta na may bumili sa Wish.com gamit ang kanyang credit card. Naisip niya na naiwan niya ang wallet niya sa kotse ng boyfriend ni Amber Rose. Kaya nagduda siyang si Amber Rose ang gumawa ng transaksyon. Nagpadala siya ng mensahe kay Amber Rose sa Facebook Messenger para kumprontahin siya. Tumanggi si Amber Rose sa akusasyon, ngunit sinabi na nararapat lamang kay Skanta ang mga ganung bagay. Ito'y nagresulta sa matinding argumento sa pagitan nila. Sa mga mensahe, tinawag ni Amber Rose si Skanta na creep at nagbanta siyang ilalantad ang mga hindi kanais-nais na ginawa nito. Kasama dito ang mga aligasyon na dumating siya sa trabaho ng lasing, nagbigay ng alcohol sa mga kaibigan ni Amber Rose at nakipag-ugnayan sa mga babae nang hindi tama. Ipinost ni Amber Rose ang mga screenshot ng kanilang pag-uusap sa Instagram. Ang isang kaibigan ay nakita ang post niya at pinaalam ito sa doktor. Nagpatuloy ang argumento nila ni Amber Rose sa Messenger. Sinubukan ni Skanta na pakalmahin siya at humingi ng tawad. Nakiusap ito na alisin ang post sa Instagram, ngunit matigas si Amber Rose. Pagkatapos nito, nagmensahe si Amber Rose sa kanyang boyfriend na si Christine Clark. Ito ay sa snapshot at binahagi ang kanyang galit tungkol sa doktor. Naisip ni Amber Rose na pumunta sa bahay ni Skanta sa gabi na iyon para ayusin ang sitwasyon. Ang huling mensahe niya sa kanya mga bandang 11:55 p.m. Matapos tumigil sa pag-reply, nag-alala si Christine at bandang hating gabi umalis siya sa kanyang flat para tignan ang girlfriend niya. Dumating siya mga pagkatapos ng 15 minutes at kumatok sa bintana ni Amber Rose. Pero walang sumasagot. Nakita niya si Jaden, kapatid ni Amber Rose, na pumapasok sa bahay kasama ang kanyang girlfriend. Dahil dito, umalis si Kristen sa lugar at inisip na ligtas si Amber Rose dahil sa kasama na nito ang kanyang kapatid sa bahay. Sinubukan din ni Jaden na makipag-usap sa kanyang kapatid pagkapasok niya sa bahay. Ito'y bandang 12:20 na madaling araw ng February 3, 2018. Nakita niya ang spare key sa front door ng bahay at iniisip na baka naiwan iyon ni Amber Rose. Ngunit nang kumatok siya sa pinto ng kapatid, walang sumagot. Kaya pinaniniwalaan niyang natutulog lang si Amber Rose. Noong umaga ng February 3, 2018, nakaschedule si Amber Rose na umalis papuntang trabaho ng maaga. Ngunit pagdating ng mga 9 a.m., hindi pa rin siya lumalabas sa kanyang kwarto. Nag-alala ang kanyang ina na si Lisa Ann. Matindi ang kanyang pangamba kaya pumasok na siya sa kwarto ng kanyang anak. Naisip niyang tila malalim ang tulog ni Amber Rose dahil nakahiga ito na ang muka ay pababa at ang ulo ay nakatago sa ilalim ng unan. Nang kurutin niya ang anak, hindi ito gumalaw. Napansin ni Lisa Ann ang pula na mantsa sa bedsheet. Ngunit nang alisin niya ang unan, natuklasan niya ang isang nakakatakot na senaryo, ang kinatatakutan ng lahat ng magulang. Nakita niyang walang buhay ang kanyang anak na nakalubog sa sarili nito pulang likido na may malubhang pinsala sa kanyang bandang itaas. Ang matinding sigaw ni Lisa Ann ay umabot sa buong bahay na nagpagulat sa kanyang partner na si Brandon at sa anak na si Jaden. Mabilis na pumunta si Brandon sa pinangyarihan. Tinignan ang pulso ni Amber Rose ngunit wala na siyang maramdaman. Samantala, sinubukan ni Jaden na pakalmahin ang kanyang ina na nagwawala. Ito'y sa pamamagitan ng pagsami sa kanya na tumawag ng mga otoridad na ginawa naman agad ni Lisa Ann. Pagkatapos dumating ang lokal na pulisya at agad nilang hinarangan ang tahanan ng pamilya. Nagsimula silang mag-interview sa mga miyembro ng pamilya ni Amber Rose, pati na rin sa kanyang boyfriend. Ito'y upang muling buuin ang pagkasunod-sunod ng mga pangyayari bago ang kanyang maagang pagkawala. Dumating din ang mga paramedics upang dalhin ang katawan ni Amber Rose para sa autopsy. Ayon sa examination na ginawa ni Dr. Kate White, ang sanhi ng pagkawala ni Amber Rose ay isang malalim na sugat sa kanyang na may habang 11 cm at lalim na umabot sa 6 cm. Ito ay nagdulot sa kanya na mawala ng maraming pulang likido ng mabilis. Gayunpaman, posibleng buhay pa siya ng ilang sandali.
Ang mga lokasyon ng sugat ni Amber Rose ay nagsasabi ng mga nakakatakot na realidad. Ang kumitil ng kanyang buhay ay hindi lamang naghangad na tapusin ang kanyang buhay, ngunit may kaalaman kung paano ito gawin ng mabilis at epektibo. Ang autopsy sa makatuwid ay nagbigay ng nakakatakot na konklusyon. Ito ay hindi isang biglaang aksyon, kundi isang pinaplanuhan na akbang. Kinabukasan, February 4, 2018, habang nagsasagawa ng investigasyon ng mga pulis, nakita ni Lisa Ann si Scanta kasama ang kanyang girlfriend at isang kaibigan. Ang kaibigan na ito ang nagsabi sa doktor tungkol sa Instagram post ni Amber Rose. Sinubukan ni Scanta na pasayahin ang nagluluksa na ina at nag-alok pa ng tulong para sa pamilya. Gayunpaman, tinanong din niya kung voluntaryo bang tinapos ng anak ang kanyang buhay. Iginiit ni Lisa Ann na ang tindi ng mga sugat ni Amber Rose ay nagpapakita ng ibang sanhi ng pagkawala nito. Kaya nagmungkahi ang doktor na maaring may pumasok sa bahay o maaring ang kanyang stepfather ang responsable sa kanyang pagkawala. Hindi alam ng lalaki na ang babaeng kasama ni Lisa Ann sa oras na iyon ay isang undercover na pulis. Hindi nagtagal matapos ang interaksyong iyon, nakatanggap ang mga investigador ng tip na naging susi sa kaso. Nang gabing iyon, February 4, 2018, nakatanggap sila ng tawag mula sa isang sinasabing saksi na tinuturo si Venod Scanta bilang salarin sa karumaldumal na krimen. Ang pagkakakilanlan ng saksi ay itinago sa publiko dahil na rin sa kanyang edad. Ngunit lumabas din na siya pala ang parehong tao na nagpadala ng mga screenshot ng Instagram post ni Amber Rose sa doktor at ito rin ang kasama ni Scanta nung nakipagkita siya kay Lisa Ann. Ayon sa saksi, tinawagan siya agad ni Scanta pagkatapos niyang ipadala ang mga screenshot. Ayon sa kanya, ang doktor ay sobrang galit, kaya nagkasundo silang magkita muli nung gabing iyon. Mga 11:39 PM, nakuhanan ng CCTV footage ang silver na BMW ni Scanta. Ito'y patungo sa suburb ng The Glen para manundo ng kaibigan. Pagdating ni Scanta, bumaba siya ng sasakyan at inutusan ng kanyang kaibigan na magmaneho. Inutusan siya ni Scanta na pumunta sa bahay ni Amber Rose dahil sa may susundan daw itong master plan. At mukhang lasing na ang doktor sa oras na iyon. Pagdating sa isang kanto malapit sa tahanan ni Amber Rose, sa Clemiston Avenue, ipinarada ng kaibigan ang sasakyan ayon na rin sa utos ni Scanta. Pagkatapos tinanong ni Scanta ang driver kung paano makakapasok sa bahay ni Amber Rose. Tumugon ang kaibigan sa pamamagitan ng pagguhit ng direksyon papunta sa kanyang kwarto sa dashboard ng sasakyan. Sinabi din niya kay Scanta na ang spare key sa bahay ay nakatago sa ilalim ng isang Buddha statue malapit sa front door. Sa impormasyong ito, bumaba si Scanta mula sa sasakyan at pumasok sa property ni Amber Rose. Ito'y mga bandang 11:40 PM. Ang driver ay nanatili sa loob ng sasakyan, nakikinig ng musika, habang nasa loob si Scanta ng mga 5 to 10 minutes. Nang bumalik si Scanta sa kotse, dala niya ang cellphone ni Amber Rose na puno ng pulang mancha sa isang clear na case na naglalaman din ng kanyang lisensya. Nilagay din niya sa side pocket ng sasakyan ang isang matulis na bagay na may mancha at ito'y mula sa kanyang sariling bahay. Nagulat ang driver at tinanong si Scanta kung anong ginawa nito at ang sinagot umano ng doktor ay hindi ito mahalaga. Ang dalawa ay pumunta sa Blackhead Quarry kung saan tinapon ni Scanta ang cellphone ni Amber Rose. Pagbalik nila sa bahay ni Scanta, umano'y inamin ng doktor na siya ang pumaslang kay Amber Rose at nagbigay ng detalyado na paglalarawan kung paano niya ito ginawa. Noong umaga ng February 3, 2018, minungkahi ni Scanta sa kanyang girlfriend na gumawa sila ng bonfire at mag-roast ng marshmallows. Nakuhanan ito ng CCTV footage sa Balcuta warehouse na ang dalawa ay namimili ng mga kinakailangang gamit para sa kanilang aktibidad. Binunyag ng kanyang girlfriend na sinabi ni Scanta na kailangan niya sunugin ng ilang mga lumang damit. Nung gabi ng February 4, pagkatapos makipagkita kay Lisa Ann, ibinaba ni Scanta ang saksi sa bahay nito. Pagkatapos umano'y tinakot ng doktor ang saksi na sasaktan ng kanyang pamilya kung magsasalita ito tungkol sa tunay na nangyari kay Amber Rose. Ito ang nag-udyok sa individual na makipag-ugnayan sa mga otoridad at i-report nga si Scanta.
Noong mga 7 p.m. ng gabing iyon, aksidenteng nasugatan ni Skanta ang kanyang kamay. Kasama ang kanyang girlfriend, pumunta sila sa isang kalapit na hospital para ipagamot ang sugat. 1 oras at kalahati ang lumipas habang papauwi na sila, naharang sila ng mga pulis. Dinala sila sa Dunedin Police Station kung saan si Skanta ay in-interview ng mga 45 minutes. Bandang 9:30 p.m., opisyal na inaresto si Venod Skanta para sa pagkasawi ni Amber Rose Rush. Ang pagkamatay ni Amber Rose sa ganitong marahas na kalagayan ay nagdulot ng matinding pagkabigla sa komunidad ng Dunedin. Nahihirapan ng mga residente na tanggapin ang walang kabuluhan na pagpaslang sa isang masayahin at minamahal na babae. Daan-daang tao ang dumalo sa candlelight vigils sa Octagon ng lungsod sa mga araw pagkatapos ng kanyang pagkasawi. Nag-iwan ng mga tao ng mga bulaklak, card at mga tributes para sa kanya. Noong February 12, 2018, ginanap ang libing ni Amber Rose sa Hope and Sons Chapel sa Andersons Bay Road, Dunedin. Isang masakit na seremonya ito na dinaluhan ng daan-daang mga nagluluksa na karamihan ay nakasuot ng pink bilang parangal sa paboritong kulay ni Amber Rose. Maraming kaibigan at miyembro ng pamilya ang nagbigay ng nakakaantig na mga salita. Ibinahagi ang mga mahalagang alaala ng kanilang labis na namimiss si Amber Rose. Pagkatapos ng seremonya, inilibing si Amber Rose sa Mostiel Wooing Tree Cemetery sa Dunedin. Nagpalipad sila ng mga pink na lobo sa langit bilang huling pamamaalam sa kanilang pinakamamahal na si Amber Rose. Sa nakakalungkot na pangyayari, hindi na nasaksihan ni Lisa Ann ang pagdadala sa hustisya ng pumaslang sa kanyang anak. Dahil 4 na buwan pagkatapos ng pagkawala ni Amber Rose, ay pumanaw na rin ang kanyang ina noong June 18 sa edad na 50. Naniniwala ang kanyang pamilya na ang stress at kalungkutan mula sa pagkawala ng kanyang bunsong anak ay nagdagdag sa kanyang maagang pagkasawi. Sa wakas, noong November 4, 2019, ang 32 years old na doktor na si Venod Skanta ay humarap sa paglilitis sa High Court sa Dunedin para sa pagkitil sa buhay ni Amber Rose. Sa loob ng 3 linggong paglilitis, nakinig ang kurado sa mga testimonya mula sa dose-dosenang saksi. Mahigit 1,000 pahina ang ebidensya na pinakita sa korte. Ang pangunahing saksi na nagmaneho kay Skanta na papunta at pabalik mula sa lugar ng pinangyarihan ay nagbigay ng matibay na ebidensya laban sa kanya. Ang forensic evidence ay nag-ugnay din kay Skanta sa krimen na may mga bakas ni Amber Rose na natagpuan sa kanyang sasakyan at sa kanyang sapatos. Gayunpaman, tinuro ng depensa ang pangunahing saksi at sinasabing siya ang tunay na salarin at sinangkot lang niya si Skanta para iligtas ang kanyang sarili. Bilang tugon, matagumpay na pinatunayan ng prosecution na si Skanta lamang ang may motibo at may kakayahan na isagawa ang krimen. Ang ebidensyang pinakita sa korte ay nagsiwalat na isa sa mga huling mensahe ni Amber Rose kay Skanta ay isang pagbabanta na ilalabas ang kanyang maling gawain sa pulisya at sa Southern District Health Board. Ang revelasyon na ito ay kritikal na pagtakda ng motibo para kay Skanta, na nagpapakita na pinaslang niya si Amber Rose dahil desperado itong patahimikin siya at maiwasan ang pagpapalabas ng kanyang hindi tamang mga aksyon. Pagkatapos ng paglilitis noong November 26, 2019, ang hurado ay nagdesisyon sa loob ng wala pang 3 oras at binigay ang hatol. Natagpuan si Venod Skanta na nagkasala sa lahat ng mga paratang, kabilang ang kanyang krimen laban kay Amber Rose at pati na rin ang kanyang mga pagbabanta sa pangunahing saksi at sa kanyang pamilya. Dito walang pinakitang emosyon si Skanta habang binabasa ang hatol. Sa paghatol sa kanya noong March 2020, nanatiling tinatanggi ni Skanta ang kanyang pagkakasala at sinisiguro na hindi niya pinaslang si Amber Rose. Gayunpaman, sinabi ni Justice Gerald Nation na napakabigat ng ebidensya laban sa kanya. Kaya hinatulan siya ng habang buhay na pagkakakulong na walang posibilidad ng parol. Ito'y sa loob ng 19 years. Ang pamilya ni Amber Rose ay pumunta sa korte upang magbigay ng mga pahayag sa epekto ng hatol. Ang kanyang kapatid na si Jaden ay nagsalita tungkol sa sakit ng pagkawala ng kanyang mahal na kapatid. Ang kanyang ina na si Lisa Ann ay sumulat din ng pahayag bago siya nasawi at ito'y binasa sa korte.
Ang pahayag ay humiling kay Skanta na sabihin ang katotohanan tungkol sa nangyari sa kanyang anak na babae. Bagaman tinanggap ng pamilya ang desisyon, hindi nila tinatago ang kanilang pagkabigo sa hatol dahil umaasa sila na mas higit pa. Sa kabilang banda, nagpasalamat pa rin sila sa lahat ng tumulong para makamit ang hustisya. Isang taon matapos ang kanyang hatol, patuloy na tinatanggi ni Vinod Skanta ang kanyang mga nagawa at sinubukang baliktarin ang mga desisyon ng hukom. Ang doktor na nahatulang pumaslang kay Amber Rose Rush ay muling inakusahan ng pangunahing saksi na ito daw ang tunay na salarin at sa pagkakataong ito ay sa Court of Appeal sa Wellington naman. Muli iginiit ng kanyang mga abogado na ang pangunahing saksi nga ang tunay na pumaslang at maling isinangkot si Skanta. Gayunpaman tinanggihan ng Court of Appeal ang kaso ni Skanta at walang nahanap na saysay sa kanyang mga argumento. Dineklara ng korte na ang ebidensya laban kay Skanta ay kapani-paniwala at ang hatol ng hurado ay makatwiran. Samantala, opisyal na tinanggap ang apela ni Skanta noong April 13, 2021. Isang araw pagkatapos, noong April 14, natagpuan siyang wala ng buhay sa kanyang selda sa bilangguan na pinaghihinalaan ng mga pulis sa voluntaryo itong tinapos ang kanyang buhay. Sa mga taon mula ng kanyang pagkawala, ang pamilya at mga kaibigan ni Amber Rose ay patuloy na kumikilos upang panatilihing buhay ang kanyang mga alaala. Nagtao sila ng mga memorial at binahagi ang mga kwento ng kanyang kabutihan. Bilang parangal, maraming miyembro ng pamilya ang nagpalagay ng tattoo na inspirasyon ng kanyang natatanging disenyo, ang ibon at bulaklak. Inilarawan ng kanyang pamilya na si Amber Rose bilang isang link na nagbubuklod sa kanilang lahat at ang kanyang pagkawala ay nag-iwan ng puwang na hindi mapupunan sa kanilang buhay. Sabi ng pamilya, ang pagkawala ni Amber Rose ay nakaapekto sa aming pamilya sa bawat aspeto. 2 miyembro ng pamilya namin ang nawala at ang iba pa ay kailangang humanap ng paraan upang magpatuloy sa buhay. Ikaw, ano masasabi mo sa kwento natin ngayon? Naniniwala ka ba kay Skanta o sa saksi? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi. Ciao!